Hindi naman kasi tapos etong si JP. That's gonna be a trade once again. Stormy para sa isang Daddy JP na roamer. Sulit na sulit ulit for Team Liquid Philippines. Talagang sulit yun kasi main damage dealer din nila si Stormy. So, ang gandang mamigil dito ng TLPH. Pero ang nakakatakot dito si Kais. Ano yan? Nakadalawang kill na, pre. Alam mo naman ng isang Joy, pagka naka-early, mahirap din kalaban. Pero on paper naman, pagka pinagbasihan natin yung, yung assassin versus assassin na Hayabusa at saka Joy, lamang ang Hayabusa dyan, pre. Pero kasi wala din pang hawak. Pwede sila dito kay si Kais. Wala yung mga usual nagpapahirap sa isang Joy like the Badangs. O kaya Pwede mga, siguro, mga gatot, gano'n. Mga gatot. Kasi back siya gamit niya ni JP. Pero again, with the back siya, no, mas makikita mong mas mobile yung galawan ni JP. Mas may ikot niya talaga yung mga mapa and apply constant pressure dun sa mid lane. Kasi yung Team Liquid Philippines, alam nila na pag nakuha ng SRGOG yung mid control, mas lalo na isang Kalea Farsa yan, may hirapan sila makarecover mamaya. No, tsaka si Innocent kasi naka-Granger din eh. Oy, Sanford, tatry i-burst dito ni si Kais pero mabubuhay pa rin si Sanford. JP, pagulong-gulong, si Innocent at mag-guitar, tumama yung Spear of Destruction. Hindi naman din siya sasabay itong si Ohob kasi nga naman na may idea na sila nandiyan si Yums. Even si Stormy, pero papasok din si Yums. Nagamit yung Revitalize. Napakagandang panggulat para dito kay Yums. Sanji, may pick up na rin ang Sky Piercer dito pero nawala ng Revitalize si JP sa isang talon lamang ni Yums at paunahan na makapwesto doon sa Turtle. Sanford at Sanji, San duo working on Cram. Tinatry ma-force out kagad yung flicker pero parating na rin dito si Kais. Ginamit na nga electrifying beats para makapag-Crimson Beacon out si Sanji. JP nandun na. Binangga na nga ni JP. Okay, napatras dito si Kais. Nagamit rin ni Shadow Kill para dito kay Rito. Si Sanford yung mamamatay! Mamatay si Sanford doon. JP naipit na naman sa gitna. Sanji tuloy-tuloy lang with the Lantern Flare. May Sky Piercer yan. So kinakailangan pa rin mag-ingat SRGOG. Pero may sagot din naman. Etong si Innocent. Sunod na naman etong si Sanji. A double for the Beast Innocent. Pero hindi sila papayag na walang trade na gagawin. Carlito, kinuha na lang yung purple buff. At wala na nga haabutan. Itong si Kais, nakita niya, green na lang eh. Mga bilog-bilog na green na lang yung purple niya. Kaya pumunta na agad siya sa gitna para mag-clear. Oo, si Oheb naman may sagot na Ayan turret dun sa taas at nagulat na si Kais eh. Bilog-bilog na lang eh. Bilog-bilog na lang yung naiwan sa kanya. Pero maganda kasing ginawa ng rotation nila, Yums dun sa taas. Yung napop nila yung Revitalize ni JP, one resource down kagad yung Team Liquid Philippines. Kaya nung na-extend yung team fight, nahirapan ang Liquid, na-pop yung Purify ni Oheb dito. Nasalo ng bala ni Innocent. Sunod na ata nga si JP. Andun naman yung Revitalize pero another double kill coming in from Innocent. Gusto nila makatatlo. If-feed up yung kill kay Innocent na naman. Triple kill nandiyan na nga ba? Nandun nga si Sanford. Pero triple na para kay Innocent. And the Maniac for the Beast once again. Wow! Gigil na gigil si Innocent dito. Pero Shadow Kill gagamitin na kagad ni Carlito para lang maklear ng mabilisan yung mga minions. Sabay sumama na rin si Oheb. Si Kais ay nagmamatyag. Mabuti na lamang ay hindi na sumugod dito ang SRG. Pero napagandang maniac play para dito kay Innocent. Nagsimula sa magandang pagkasa ni Stormy na Feather Airstrike. Bang for the buck kasi na-pop din yung Purify doon ni Oheb. Maagang pagkasa ng Revitalize na naman coming in from JP kasi si Kais was more than happy to go for the backline with the electrifying beats. Yums with the combo para makuha si Sanford. Matagal siyang nabuhay, oo, pero by that time kasi 5 or 4 na yung stacks doon ni Innocent eh. Ang hirap na yun. Alam mo naman ang power spike ng isang Granger. Ayun pre. pa. Ayan, na maalam pa si Carlito dito sa tagpo na ito. 11-3 ang ating score. Early snowball para kay Innocent with 6-0 and 2 na KDA. Pero ang magandang balita naman para sa TLPH, pre, hindi naman lumulobo ng gusto yung kanilang kalamangan ng SRG. Kasi nakukontrol pa rin na, mababa pa rin sa 2,000 laman ng SRG. Pero siguradong lulobo yung SRGOG pag nakuha ng SRG yung turtle sabay transition to mid lane turret takedown. Sisikip yung mapa ni Carl TC, ma-invadean siya ng ma-invadean, magsasnowball lalo itong si Kais siya si Innocent. Yun naman ang pinipigilan dito ng Team Liquid. Kumbaga, lagi naman sila may countermeasure eh. Nakita mo, diba, nung sa Turtle, umago sila ng purple buff. Pero si Sanji, naku, nararamdaman na niya yung sakit at hapde. Tapos may malefic roar pa. Mga death zone ata na nanggagaling dito kay Innocent. Okay. Yums ngayon sinuzone out. JP.
Ohib sa taas, Tumangka na nga din doon. Ohib na sa taas, tumutulak lang. Ito yung team play ng Team Liquid Philippines. Tumama yung SOD. Carl TC nakapag-shadow. Sanford may sinilipat. Si Carl TC makakakuha ng turtle. Sabay shadow out lang. Kapalit din ang buhay ni Yoms. Pero si Innocent nakapag-death Sonatas. Cram humahabol pa rin with the Infernal Pursuit. Pero papatumbahin ni Sanji with the Sky Piercer. Sumagot din naman si Stormy with the Sanji kill. Pero na-shutdown na nila finally si Innocent. Si Kais na lamang ang natitira. Team Liquid Philippines. The stampede goes on. Yan yung sinasabi ko eh. Huwag kayong magpapakaganyan-ganyan against Team Liquid Philippines. Yung 1.8k gold lead na meron ng ng Selangor Red Giants ay napunta na sa Team Liquid Philippines. Nakuha yung pagong. Grabe yung focus ni Carl TC dun, pre. After shadow kill. Tignan mo yan, ayan. Balikan natin sa SEC replay. Tumama yung si Bat. Shadow kill, tapos retry. Ibang flaws ito lang si Carl. Iba talaga. Actually, hindi pa Gustong nga niya maging, ginamit yung shadow kill niya. Ano lang yun eh. Shuriken lang pala yun, pre. Hurricane Quad Shadow lang sabay retry, no? Tapos balik, kagat. Si Kais ang kanilang gustong habulin ngayon pero makakatakas. And yung sinabi natin prior to that clash na balak gawin ng SRGOG, yung Team Liquid Philippines yung gumawa, masecure yung turtle, manalo sa fight, saka tayo rumekta sa mid lane at pasagin yung mid lane turret. Alam mo, bukod sa recall ng Machong Horse, may I love you pang kasama. Oh, lahat nga ng klase men nasabi na nila. Mga I love you dito kay Sanji. Alam mo, medyo clingy din. Lumalabas ang clingy side ni Sanji. Oo. Dito sa larong ito. Kaya naman din pala. Kasi, again, buo na rin ang glowing wand para dito kay Sanji, the chef from TLPH. At ngayon ay, kung titingnan natin, okay na rin naman. Si Carlito dito, may Legion Sword siya. I think, bubuo na ata siya ng BOD. Yun ata ang magiging next sa ruta, pero makapal-kapal na rin ang stock. Yung keyverser ni Innocent na pinag-ipunan niya, 20 naging 28 eh. 28 na lang eh, no? 28 na lang dahil sa shutdown kill na nakuha doon nila Sanji. So, okay lang na binigyan nila ng maagang maniac si Innocent kasi part of the plan is shutdown din pala ng Team Liquid Philippines. Oh, malaki-laki ang nasikwat doon ng TLPH. Kasi nagulat ako eh, biglang halos lumubos sa 2,000 kagad ang kalamangan ng TL doon. Lord is up for grabs. At nagro-roam around na doon si JP. Sine-check lang niya ang mga posisyon na magandang paglapagan. Si Sanford ay nasa pixel. Alam niya, nagkakita nata sila doon ni Cram. May idea ata na tumawid doon sa L-push. Alam mo, nagbunga yung ginawang pag-split push ni Oheb eh. Lo, grabe si Sonji oh. Oh, ang tapang oh. Mini-metal detector yung mga damo eh. Oo eh, para sure na match-check nila yung mga brushes. Pero yung ginawa ni Oheb, nagbunga lahat ng outer turrets sa top lane ay nawala. Samantalang yung turrets ni Oheb sa taas, intact pala to. Pwede pa pang next game. Alam mo, maswerte pa nga dito ng SRG kasi doon tumubo yung unang Lord eh. No? Hindi kasi yun yung Dino pre na lumilipad eh. O yan, si Cram, lalaban din. Oh, Cram, pumasok. With the Dark Wave, Infernal Pursuit, Carl TZ, samantala makakuha niya ang Lord. Ginamitan na nga ng Tsunami Slam itong si Sanford, pero buhay pa rin dahil nakapatong na nga. Ay! Nabuhat pa nga doon ni Sanji to give Oheb the kill. Carl TZ, hindi pa nga tapos doon. Tatlo agad ang nawala. Killing spree na. And a shutdown kill kaagad for Oheb. A double for the Filipino sniper. Stormy na naman natitira. Hinahabol ngayon ang gulong ni JP. Okay. Tatama nga ba? Wala si Very. Wala yung wingspan. Ay! Tumama Carl TZ. Shadow in. Wants to go for the final kill. Pero makakatakas ata si Stormy. Medyo nag-overshoot yung quad shadow doon. Hindi kumabit yung shadow. Men, kamuntikan nang ma-wipe out yun. Pero testament ito ng TLPH na hindi kayo pwede magmaasim. One wrong mistake moves lang. Oo eh. Isang maling wrong move mistake lang, pre. Yari Paikot kayo ka sa agad. TL. Yaring-yari talaga ang inabot doon ng SRGOG. Sanford with the glue has been phenomenal. Ang tagal niyang hindi nalalaro tong hero na to. Pero nakikita mo yung dahilan ba't ayaw din ipagamit. Kay 4D yung glue. Tuloy-tuloy yung pag-initiate niya eh. Halos yung ginagawa ni Cram na panggugulo, na pang The Dark Wave tas Infernal Pursuit, binabali wala lang ni Sanford kasi kung sige Cram, lumalim ka, papatungan kita eh. Yun yung ginagawa ni Sanford. Oo nga eh. Kumbaga sa isang kanta sa Pilipinas, Ano yan? may sinabi nga na sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Oo. At yun yung nangyari dito kay Sanford eh. Actually, kahit hindi nga gusto ng SRG, wala kayong choice. Sasakay ako. Sasakay talaga siya, men. Pilit na pasahero si Sanford. Kasi, men, gusto din naman kasi ni Cram lumalim. Eh, gusto din ni Sanford yun. Oo. Kaya quits lang. Oo nga, no? Di ba? Hindi, yun kasi yung mechanics ng kanilang mga heroes eh. And napaganda nito kasi right target din yung nasasampahan ni Sanford.
No, minsan si Stormy, madalas si Yums. Actually, pwede mo ngang sampan talaga itong si Yums kung gusto mong i-burst ng mabilisan. Pero si Carlito nag-aabang ng pagkakataon. Si Kais as well, sumisilip lamang doon sa may top. Ngayon, medyo pinapagalan din ng Team Liquid Philippines yung kanilang ginagawa. Okay, magkakaroon ba ng 1v1? Wait lang, nagkakititigan ng Young Goat at ang Sky Prince. Pero wala munang magaganap na komosyon. Okay, Blade Armor pickup dito kay Kram habang si Yums naman ay mukhang nakakuha na din ata ng... Nakakuha ba siya Immortality? Hindi ko napansin eh. Hindi ko napansin. Okay, tignan na lang natin mamaya. Pero Team Liquid Philippines maulit-ulit nating sinasabi. Wow. Gold lead. Pag ganito kalaki, hindi sila natatalo. Wow, surprise pa rin ako dito sa damage health ranking natin. Napakataas para kay Innocent. So, ibig sabihin yung sustain pa. Ay, naku, tumama yung Spirit Destruction! Kailangan umatras din si Kais. Nagulat naman ako doon. Warning shot yun, pre. Warning shot. Sinasabi lang niya kay si Kais ngayon, pre, huwag kang basta-basta mag-split po siya. Kasi at any given moment, asintado yung mga Spear of Destruction ko. Huwag niyong kakalimutan yung Lord Steel na ginawa ni Oheb. Pero huwag din kakalimutan ng Team Liquid Philippines sa paharap ngayon. Ang SRGOG, sakto yung Spear of Misery ni Oheb doon para hindi maka-advance. Etong sila si Kais, Carl TC nag-shadow in, may nabuhat na naman si Sanji. Okay, si Sanford nasa Bataliguran. Inaantay lang din si Sanji mamamatay. Papasok naman ng mga member ng Team Liquid Philippines. Pero si Oheb nakabawi. Napatas na ngayon si Kais. Sabay shadow dito coming in from Carl TC. Pero kinakailangan niya lumayo ngayon. Innocent. Nandun pa rin si Sanford sa kanya para patumbahin siya. Kram na ipit na naman sa gitna ng dalawa at papatumbahin ang Filipino sniper. Oheb picks up another. SOD sa liyog hanggang sa base. Hinabol ni Kiel1 to finish off the wipeout. Ubos ang SRG! Team Liquid Philippines ay nagmamarcha na para kunin ang game number 3! Wag na wag niyong iisipin. Cars and ladies and gentlemen, nanonood dito sa studio o dyan sa Amazon Esports Arena, na-checkmate sila. Na-checkmate. Pero para alamin lahat ng mga bagay na nangyari doon ay ibabato natin sa panel. Alam nyo naman na ang alam namin eh. Matik! Napanood nyo naman na. Ibang klase yun, min. Galing na naman sa good start ni Innocent. Interesting. No? Laging may ganun. Nakakabig talaga nila. Meron talaga nagagawang paraan. Tama yung sinabi dito na siguraduhin nyo na kayo yung pag sinimulan nyo, dapat tapusin nyo. Kasi kung hindi, mauubos kaya. I think for Team Liquid, grabe yung naging control nila dito. Tsaka parang kailangan pag nanonood ka naghahayabusa si Kyle, sobrang linaw at ang bilis ng mata mo. Kasi grabe siya legit. mag-shadow. I swear. Oo. Even I was like looking for wait. Nasusundan niya kaya minsan kung saan napupunta yung Hayabusa niya. Hindi ko na nga alam eh. Okay. Sa sobrang bilis ng kamay niya, nasusundan niya kaya. Some of the best Hayabusa players, feeling ko hindi mo talaga mahabol and sobrang on point laging shuriken na nagtataka na, ay may 4 na shuriken sa mukha ko. Ganun. Oo. Tapos, yung spear pa ni Oheb, ayan na, I love you! I love you, I mga- love you! Sabi niya mga bestie Mga ko. gwapo! Akala ko